Pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Okay? Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Levi. Ayan. Bali, meron nga pala ulit tayong bagong fake news. Pero bago ang lahat mga bossing ngayon, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aming channel mga boss. Ayan mga boss oh. Ayan, alam niyo na. Subscribe lang mga boss. Masaya na tayo dyan. Like and share. Yun. So, bago natin bago tayo itong video, shoutout ko nga pala yung mga kaklan ko dyan sa SF Special Force. Shoutout sa inyo and congrats kasi nanalo yung team natin. Ayun, panoorin natin mga bossing video. Let's go! Panibagong araw, panibagong pasabog mula kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign-assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Saldi ko, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong inirequest niya kay nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Saldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Saldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may taripa to. So, alam kong may bentahan. Ano yun mga boss? Bentahan ng project. Lupit tapos may taripa pa. Barito si Saldico no? Grabe kontrata ng project So hindi yan yung sinasabi kong hindi chismis. First-hand information. Inalok pa raw siya ng discount na umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Ngayon, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Aray ko! Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto Aray ko! ako masasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay. Pero yung mga boss, no? Yung pondo ng yung pondo ng taong bayan, o yung pera ng taong bayan, dito na napupunta sa mga
corrupt na congressman na to. May pinaperan pa si Toby Chanco, si Congressman Toby Chanco, nitong si Saldi ko na bibigyan ng project. Pero, may discount. Grabe talaga itong mga ito. May discount na 50% kapag kamag-anak. Tapos may 10% na tawag dito, tubo. Ulo ng mga ito. Aray ko! Kunyari, yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa unprogram. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa unprogram, walang kasiguraduhan na mapapagawa? Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Anong pwede kasuhan? Pag nagkasala, may kasalanan naman talaga. Halatang halataan pinagtatakpan nito. Talaga mga kupal natin. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects, no? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, wag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isa publiko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district. Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalathala yan, ibig sabihin, ang lagi kong sinasabi, let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website. Dito ko kay Congressman Toby Chanco kasi mayroon siyang lakas ng loob. May siwala itong kabalaktutan nitong nila dating Speaker Romualdez at nitong dating Congressman Saldi ko. Dahil dyan, palakpakan natin ako. Palakpakan natin. May tiwala ko yun. Nakakatulong talaga siya sa investigasyon. Yung budget ng bawat congressional district o yung budget ng bawat party list at saan dinala to, hindi totoong fully transparent kami. I mean, sila ha, wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mong ipakita? Aniya, October 13 pa nang ipanawagan niya ito sa bagong liderato ng House Committee on Appropriations. Muli na rin daw siyang sumulat kay Nueva Ecija Representative Mika Swansing patungkol dito, pero wala pa rin itong tugon sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yun nga mga bossing, dito na natapos itong video na kung nagustuhan yung mga bossing, ayan. Kung nagustuhan yung mga boss, subscribe nyo lang ang ating YouTube channel para sa more update na video. So, ang reaction lang natin dito mga bossing, saludo kay Toby Chanco kasi siwalat niya yung mga katiwalain dyan sa mga kongreso, lalo na kay Saldi ko at kay Romualdez. So, yun ang mga bossing and have a nice day. Peace.